Okay, mag-alala. Ako kung bahala dito, Doubles. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ano kaya ang gagawin ni Senyor Pakundo kapag nalaman niyang si Tanggol pala ang pumaslang sa apo niyang si Pablo? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo ngayong Biyernes. Sukdula ng galit nitong si Lena matapos niyang maramdaman kay Rigor na nanlalamig na ito sa kanya. Sabayan pa ng pangiinis sa kanya nitong si Roda. Sa pagkakataong ito, pumasok si Rigor sa kwarto nila ni Lena. Kinausap siya ni Lena. Muli na namang umiral ang pagka-feeling legal na asawa nitong si Lena. Tinanong niya si Rigor kung kaya ba ni Rigor na itapon na lang silang basta-basta ng anak nila kahit hindi pa ito lumalabas. Nagpigil ng galit si Rigor pero nasupla niya si Lena. Sinabi ni Rigor kay Lena, "Huwag kang magtanong ng isang bagay kung ayaw mong tanggapin ang sagot ko." Gumuho ang mundo ni Lena. Hindi akalain ni Lena na magbabago sa kanya si Rigor at pipiliin pa din ni Rigor itong si Marites. Unti-unti na nga na napagtatanto nitong si Rigor ang lahat ng kasalanang ginawa niya sa pamilya nila. Kaya naman gagawin lahat nitong si Rigor upang maitama lahat ng pagkakamali niya. Samantala, pinagsisiksika naman nga nitong si Lena ang sarili niya sa pamamahay nitong si Rigor. Kahit ramdam na nga nitong si Lena na kahit anong oras ay maaari na siyang maalis sa bahay ni Rigor. Samantala, tuwang-tuwa naman si Roda dahil nararamdaman na ni Roda na unti-unti nang natatauhan si Rigor sa mga kasalanang ginawa niya sa pamilya niya, lalong-lalo na kay Marites. Lalo pa nga at narinig nitong si Roda ang pagtatalo ni Rigor at ni Lena. Kaya naman paglabas ni Rigor at Lena doon sa kwarto nila, napatayo na lang bigla si Roda at nang inis kay Lena. Wika ni Roda, "Dumarating na tayo sa exciting part. Kung paano sabihin ang paalam sa jumper." Hindi maipinta ang mukha ni Lena nang marinig niya ang pangiinis sa kanya ni Roda. Inawat naman ni Rigor si Roda. Samantala, sa mansyon naman ng mga Montenegro, galit na si Ramon dito kay David dahil hanggang ngayon nga ay hindi pa din nga ito bumabalik sa mansyon ng mga Montenegro. Sa kabila ng kinakaharap nila na sunod-sunod na problema sa negosyo nila, nag-aalala itong si Ramon na baka matulad nga itong si Ramon sa pamilya Caballero na nawalan nga agad ng tagapagmana dahil sa biglaang paggawala nitong si Pablo. Nag-aalangan nga at nag-iisip itong si Ramon kung kaya ba nitong si David na pangalagaan at panatilihin ang may iwang negosyo dito kung sakali. Sa kabilang banda, sa mansyon ng mga kabalyero, nagluluksa ang lahat, lalong-lalo na nga itong si Senyora Bettina, dahil talagang malapit sa kanya ang apo niyang si Pablo. Dahil sa pagdadalamhati nitong si Senyora Bettina, tinawagan niya ang ama nitong si Pablo para ibalita ang nangyari sa anak niyang si Pablo. Gustong-gusto ni Senyora Bettina na magiganti sa taong gumawa nito kay Pablo. Gustong-gusto ni Senyora Bettina na magiganti sa taong gumawa nito kay Pablo dahil hindi daw makatarungan ang ginawa sa apo niyang si Pablo. Kaya naman nagpatulong si Senyora Bettina dito sa ama ni Pablo para makamit ang hustisya na nararapat para sa apo niyang si Pablo. Talagang namang hindi titigil ang pamilya Caballero hanggat hindi makamit ang hustisya para sa apo nilang si Pablo. Kaya panigurado na dadanak ang dugo at matinding eksena ang mangyayari
Samantala, ito ngang si Olga ay gigil na gigil dito kay David dahil palagi na lang itong wala sa mansyon. Lalo pa at maraming kinakaharap na problema ang pamilya Montenegro. Dahil hindi mapakali itong si Olga, tinawagan niya si David. Kahit alanganing oras para pauwiin ito sa mansyon dahil galit na si Ramon at baka kay David ibuntong ang galit nito. Nagmatigas naman si David na bukas na lang siyang uuwi ng mansyon dahil 10 oras na ng gabi. Kaya lalong nagalit itong si Olga kay David. Wika ni Olga, palagi na lang niyang pinagtatakpan si David kay Ramon. Kaya oras na daw siguro na pabayaan na niya si David at hindi na niya ito pagtakpan pa kahit kailan. Sabayan pa nga ng gigil nitong si Olga ang mga tauhan nito na hanggang ngayon nga ay wala pa ding tawag o text dito sa kanya para mag-update tungkol sa pinapatrabaho niya sa mga ito. Nakailang tawag na nga itong si Olga dito sa mga tauhan niya dahil hindi sanay si Olga na walang paramdam ang mga tauhan niya sa kanya. Masyado na din ngang nag-aalala si Olga sa mga magiging kalagayan ng anak niyang si Bubbles kapag kasama itong si Tanggol. Dahil panigurado daw na babalikan si Tanggol ng mga tauhan ng pamilya Caballero kapag nalaman na si Tanggol ang pumaslang kay Pablo. Dahil nalagasan sila ng isang mahal nila sa buhay. Kaya magiging miserable daw lalo ang buhay nitong si Tanggol at Bubbles kapag binalikan sila ng pamilya Caballero. Samantala, kinabukasan, paggising nila Tanggol, nakarating na sa kanila ang balita na may 2 lalaki na natatagpuang wala ng buhay sa estero. Nagtinginan naman si Bubbles at si Tanggol. Si Emong naman ay kinakabahan na. Baka may mag-imbestiga at malaman na sila ang nagtapon ng mga lalaki sa estero at si Tanggol ang pumatay. Maya-maya, nagpaalam na sila Bubbles na aalis muna sila ni Tanggol. Naghahanap muna sila ng trabaho nang sa ganon ay makapagbagong buhay na itong si Bubbles. Gaya ng sinabi nito kagabi. Nag-aalangan naman ang lola ni Bubbles na paalisin itong si Bubbles dahil baka delikado at makita siya ng mga tauhan ni Pablo. Lingid sa kaalaman nitong lola ni Bubbles na wala na si Pablo at napagbayaran na nito lahat ng ginawa kay Bubbles. Kaya naman sinabi na lang ni Tanggol dito na wag nang mag-alala dahil hindi naman niya pababayaan na may mangyaring masama kay Bubbles. Kaya umalis na sila Tanggol at Bubbles para maghanap ng trabaho. Sinuyod nila lahat ng lugar para makakita ng pupwede nilang pasukan na trabaho. Habang nasa kalsada sila at nagtititingin, may isang rider na humarurot sa likod ni Bubbles at Tanggol. Muntik nang masanggi ang likod ni Tanggol sa lakas ng hangin na naramdaman niya sa likod. Napatingin si Tanggol. Hindi niya akalain na muntik na siyang madali ng rider. Samantalang ang rider ay tumingin lang kay Tanggol at biglang umalis. Sino kaya ang misteryosong ito na nakatago sa loob ng helmet? Isa kaya siyang bagong kalaban ni Tanggol o bagong kakampi? Marami pa tayong dapat abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Kaya huwag kayong bibitiw. Sabay-sabay nating panoorin ang FPJ's Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.